So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, ayan, i-game test natin itong isang napakasulit at sobrang murang smartphone today, which is a Vivo Y04S. Maganda kaya to for gaming? Tara, check natin. So, ang maganda dito sa Vivo Y04S is yung kanyang storage is pang gaming talaga kasi 256 GB of internal storage. Pero the sad part of dito sa device na to is 4 GB of RAM lang siya. So, again, yung chipset nito is hindi po naka-specific for gaming. Pero itatry natin siya kasi yung mga ibang consumers, hindi naman yung mga hardcore gaming yung nilalaro. Hindi naman sila mga hardcore gamers. Kumbaga, yung mga nilalaro nila, yung mga popular like ML, ayan, ito yung mga tetest natin. COD, Honor of Kings, at magtetest tayo ng isang heavy game which is Genshin Impact. So, ang chipset nito is the Unisoc 7225. Again, hindi po yan naka-design for gaming, pero hindi po mabagal na chipset yan. Kaya itatry pa rin natin itong Vivo Y04S. So, when it comes sa SRP, around 6,000 plus ang SRP nito pag bibili kayo sa mall. Pero magandang balita dito sa ating product link, mura at bagsak presyo lang itong Vivo Y04S. Usually, pwede nyo ito makuha around 4,000 to 5,000 pesos at naka 256 GB of internal storage ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na tong view products natin dito dahil mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong smartphone na to. At syempre, meron pa pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos of additional discount po yan bukod doon sa shop discount. So ayan, first na lalaruin natin is Mobile Legends. So set natin yung settings nya. Ayan, so check natin. Map quality ultra, effects high, resolution HD, naka-on ng outline. Ayan. So, try natin i-set lang sa pinakamataas sa settings kung makakaya niya. So when it comes sa Mobile Legends, in fairness, maganda naman ang performance yan ni Vivo Y04S. Sa mataas sa settings, na-handle niya naman. May slight frame drop pero hindi naman siya ganun big deal. At na-handle niya naman pretty well itong Mobile Legends dito sa device na to. So next na laruin natin is Honor of Kings. Set natin yung settings niya. Ayan, graphics natin, set natin sa high, resolution ultra. Tatry lang naman natin. So pagdating sa Honor of Kings, kaya niya naman yung mataas sa settings pero may mga frame drops tayo from time to time, pero manageable naman mga ka-J-Vlog at makakalaro rin naman kayo na mabuti ng Honor of Kings dito sa smartphone na to kahit na nasa high settings tayo.
Pagdating sa COD Battle Royale, hindi po smooth ang performance dyan ni Vivo Y04S, especially pag merong kalaban, sobrang na-hassle akong itutok or i-aim yung weapon natin. Playable siya pero hindi smooth, nagfe-frame drop siya from time to time, at pag may kalaban tayo, doon tayo nakaka-experience sa mga frame drops din. Pagdating sa COD multiplayer, ayan, mas nakakalaro tayo ng mabuti dito sa Vivo Y04S compare sa Battle Royale. So mas lighter syempre yung load na itong multiplayer compare sa Battle Royale, kaya mas maganda yung performance ng Vivo Y04S dito. So next naman is Genshin Impact. So set natin yung settings niya. So when it comes sa graphics, ayan, lowest na. Huwag na tayo mag-expect ng masyado. So graphics lowest 30 FPS. So let's try. So far nakakagalaw naman, pero makikita nyo yung hindi pagka-smooth ng device na to sa Genshin. So lowest na to pero yung performance niya when comes sa moving, ayan, pag nagbabattle hindi smooth. May frame drops tayo from time to time. Ayan Pero nag-try ako mag-battle dito, nakaka-battle naman tayo. Pero syempre hindi lang nga siya smooth. Ayan may mga frame drop. Matagal mag-process yung graphics niya pag may mga mabibigat na effects na nangyayari. Ayan Parang pag nag-move ka, parang ang bigat-bigat. Kumbaga ganun yung feeling niya. So, when it comes sa Genshin, don't expect too much sa smartphone na to. Yes, playable siya. It can run Genshin pero hindi siya smooth. Kaya kung meron kayong Vivo Y04S at napupusuan nyo maglaro ng Genshin, siguro isagad nyo lang sa pinakamababang settings para makalaro rin naman kayo kahit paano ng Genshin Impact dito. Pero kung Genshin Impact player kayo at nagano kayo ng budget na smartphone, hindi po ito para sa inyo. Ayan, dahil hindi po smooth ang performance niya sa Genshin Impact. Ayan. Pero playable siya, hindi lang smooth. Yung mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Vivo Y04S. So when it comes sa gaming neto, nakakalaro naman tayo or na-run niya naman lahat ng tinest ating games, ML, COD, Genshin, and Honor of Kings. Sa Genshin, playable siya pero hindi smooth. ML, MOBA games like ML and Honor of Kings, okay naman po maglaro dito. Sa COD, nakakalungkot lang na part yung Battle Royale. Medyo hindi rin smooth. Nagfe-frame drop siya from time to time. Yun nga, mas lalong ang hassle pag may kalaban kayo. Doon talaga tayo nakaka-experience ng mga malalang frame drops dito sa Vivo Y04S when it comes sa Battle Royale. Pero pag multiplayer, all goods naman siya. So yung chipset nito is hindi po talaga naka-design for gaming. Medyo mababa siya, Unisoc 7225. Syempre for a budget smartphone, okay naman na to as long as na-handle niya yung mga games na tinest natin. Pero for its price, SRP niya 6K is yung kanyang chipset is a big no-no yan. Pero kung nakuha nyo lang to ng napagandang deal dito sa ating View products like 4 to 5,000 pesos, medyo okay naman na ang ipapanalo nyo dito is yung kanyang large battery
large storage din. So yung 4 GB of RAM, syempre for ibang consumers is a big no-no na yan, especially for gaming. Medyo mababa na ang 4 GB of RAM. Pero kung nakuha nyo to ng 4 to 5,000 pesos, usually may nag-offer pa rin naman ng 4 GB of RAM sa ganitong price segment, kaya okay pa naman or perfect fit pa siya. So kung gaming performance ang pag-uusapan, ang pinakamaganda lang dito sa Vivo Y04S, yung storage niya, battery, and yung speakers niya malakasin, even though single speaker lang itong smartphone na to. So kung interested kayo dito sa Vivo Y04S, i-click nyo na tong view products natin dahil mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to dito sa ating product link. So kung i-rate ko ang kanyang gaming performance for its price sa 4 to 5,000 pesos, 1 loss din ng highest, ang score ko dito nasa 7.